Huminga ng malalim si Gang Ting habang nakatayo sa entablado at hinayaan niyang umalangaw ang kanyang boses sa buong bulwagan. Ipinahayag niya na totoo ang lahat ng sinabi ni Vice Chairman Carl tungkol sa pagharap sa isang tila hindi matatalong halimaw, sa pagligtas sa buong koponan mula sa bingit ng kamatayan, at sa mag-isang paggapi sa Dungeon Overlord. Gayunpaman, inamin niya na wala siyang ginawa sa mga iyon at nilinaw na si Chen ang talagang gumawa ng lahat ng ito. Labis na nabigla si Chen nang marinig ang mga salitang iyon mula kay Gang Ting. Nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkamangha at napako na lamang ang kanyang tingin dito. Bakas din ang matinding gulat sa mukha ni Carl Cavendish na nakatayo sa gilid. Samantala, hindi matanggap ni Gang Zuan ang katotohanan ito mula sa kanyang inuupuan sa madla, na naging dahilan upang biglang maglabas ng dugo ang kanyang bibig. Sa kabilang banda, napakagat-ngipin naman sa galit si Gang Lin habang nakatitig sa entablado, at bumulong siya ng may mabigat at inis na boses upang questionin kung anong kalokohan ang sinasabi ni Gang Ting. Mula sa kanyang kinauupuan, mabilis na tumayo si Gang Cheng at buong lakas na sumigaw upang tanungin kung nasisiraan na ba ng bait ang kanyang kapatid. Dahil dito, isang kakaibang pagkabalisa ang kumalat sa mga manunood, at nagkatinginan ng mga tao habang nagtataka kung ano ang mga salitang katatapos lamang bitawan ni Gang Ting. Sa kabila ng mga reaksyong ito, nagpatuloy si Gang Ting sa kanyang pagsasalita ng walang anumang pag-aalinlangan. Isinalaysay niya na nawalan ng kontrol ang lahat sa loob ng dungeon noong kasagsagan ng assessment, kung saan walang malay na nakabulagta ang lahat ng mga examiners, at silang dalawa na lamang ni si Chen ang natirang gising. Habang pinapakinggan ang lahat ng ito, hindi man lang kumurap si Chen habang nakatitig kay Gang Ting. Binigyang diin ni Gang Ting sa kanyang pahayag na walang pagdududang si Chen ang pinakamalakas na lightning assassin na nakita niya sa buong buhay niya. Ipinaliwanag niya na gamit lamang ang taglay nitong raw skills at killer instincts, walang kahirap-hirap na kinitil ni Chen ang mga waves ng monsters na para bang wala lang ang mga ito. Idinagdag pa niya na ipinakita sa kanya ni Chen kung ano ang tunay na kahulugan ng kapangyarihan, at inamin niyang iyon ang unang pagkakataon sa buong buhay niya na nakakita siya ng isang awakener na gumagalaw sa ganoong antas. Sa huli, direktang tumingin si Gang Ting sa mga mata ni Chen at ipinahayag ang kanyang pinal na desisyon. Idineklara niya na mag-isang inako ni Chen ang lahat, kaya ito ang tunay na champion ng graduation assessment para sa taong ito. Habang pinakikinggan ang mga pahayag na ito mula sa malayo, patuloy na nakaramdam ng matinding gulat si Chen sa kanyang kalooban, at tumakbo sa kanyang isipan ang kaisipan na sa kabila ng lahat ay napanatili pa rin ni Gang Ting na nakatago ang kanyang tunay na lihim mula sa mundo. Matapos marinig ang buong pagbubunyag, tila niyanig ng isang lindol ang mga manunood mula sa kanilang mga inuupuan. Nagsimulang magbulungan ang bawat isa habang nagtatanong kung ano ba talaga ang nangyayari at kung hindi ba't sinabi nilang na-verify mismo ng King Squad ang mga resulta. Kinwestiyon nila kung peke ba ang lahat ng ito, at idiniin na kailangan agad ng isang buong investigasyon ukol sa isyong iyon sa lalong madaling panahon. Nakarating ang lahat ng mga salitang ito at ang ingay ng madla sa pandinig ni Titan Ming, ang founder ng Imperial Guild. Tiningnan niya ng tahimik ngunit may nakakapasong titig si Gang Lin na nakaupo sa kanyang tabi. Kasabay nito, tinitigan din ng co-founder ng Imperial Guild na si Guam Yuan si Gang Lin ng may matatalim na mata, at tinanong niya ito kung nais ba nitong ipaliwanag kung ano ang ginawa ng kanyang anak sa entablado dahil nangangailangan daw ng malinaw na paliwanag ang lahat ng mga tao doon. Nang marinig ang mga nakakapasong salitang iyon, umabot hanggang langit ang galit ni Gang Lin. Napakagat-ngipin siya sa gitna ng madla, biglang tumayo, at naglakad palabas ng walang sinasabi kahit ano. Habang pinagmamasdan ang pag-alis ni Gang Lin, nanatiling nakatayo si Gang Ting sa entablado, nakayuko ang mga mata, at tahimik na dinarama ang kakaibang katahimikang bumalot sa paligid. Lumipat ang eksena sa isang tahimik na silid kung saan malalim na nakatitig ang principal sa isang hola na nakaposisyon malapit sa bintana. Ibinuko ng ibon sa loob ng hola ang mga pakpak nito upang makalaya, at sa sumunod na sandali ay tuluyan ng lumipad sa maaliwalas na kalangitan. Nang makita niyang pumapailan lang ang ibon sa kalangitan, isang napakalambot at maginhawang ngiti ang sumilay sa mukha ng principal, at mahina siyang bumulong sa kanyang sarili na tila naiintindihan na sa wakas ng ibon kung saan ito dapat lumipad. Sa sumunod na tagpo, muling nakita si Gang Ting na hawak pa rin ang inihandang script sa kanyang mga kamay. Hinuyam niya ang kanyang mga kamao, buong lakas na pinunit ang papel, at tahimik na pinag-isipan kung anong uri ng buhay ang nais niya sa hinaharap at kung aling landas ang dapat niyang tahakin, habang napagtatanto na ang mga desisyong iyon ay nakasalalay lamang sa kanya. Kasabay ng pag-iisip na ito,
Inihagis niya ang mga piraso ng napunit na script sa hangin. Sa isang natural at maaliwalas na ngiti, tiningnan ni Gong Ting si Chen at ipinahayag na kay si Chen ang panalong iyon. Nang makita ang bagong aura na ito ni Gong Ting, isang banayad at maginhawang ngiti rin ang lumitaw sa mukha ni si Chen. Matapos ito, may panibagong kislap at determinasyon sa kanyang mga mata nang sabihin ni Gong Ting na sa susunod na magkikita sila, siya naman ang taong tatayo ng mas mataas kaysa kay si Chen. Sa huli, umalangaw ang isang malalim na boses ng pagsasalaysay na naglalahad ng katotohanan tungkol sa mundong iyon. Ipinahayag nito na mayroong libu-libong guilds na umiiral sa buong mundo, bawat isa ay may iba't ibang laki at kapangyarihan, at ang mga ito ay nahahati sa 5 magkakaibang tiers mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa. Ipinaliwanag na ang mga antas ng samahan sa mundong iyon ay binubuo ng Standard Guild, Silver Guild, Gold Guild, Elite Guild, at ang pinakamataas na Peak Guild. Para sa isang karaniwang Awakener, ang pag-abot sa isang Elite Guild ay isang pangarap lamang na mahirap abutin, lalo pa at mayroon lamang 12 Elite Guilds na umiiral sa buong mundo, kung saan kabilang ang tanyag na Imperial Guild. Matapos nito, natuon ang pansin sa isang abalang tanggapan ng pagpaparehistro ng iba't ibang guilds, kung saan nakapila ang bawat nagtapos na estudyante habang hawak ang kani-kanilang mga resume upang subukan ang kanilang kapalaran. Ipinakita ang isang isang estudyante na nagmamakaawang pakiusapan ang taga-suri na tingnan man lang kahit isang beses pa ang kanyang resume. Subalit, walang emosyong ibinasura ng HR lady ng Divine Eye Guild ang kanyang aplikasyon. Dahil dito, labis na nadurog ang estudyante at patuloy na nagmakaawa habang nakadikit ang mga palad, na sinasabing handa siyang gawin ang lahat. Gayunpaman, masungit na tumugon ng HR lady at mariing ipinaalam na hindi tumatanggap ang Divine Eye Guild ng anumang support class para sa taong iyon, kaya't pinayuhan niya itong subukan na lamang ang swerte sa ibang lugar. Samantala, makikita rin ang isang dismayadong estudyante sa upuan ng paghihintay na umaasang nagtatanong sa kanyang kaibigan kung nakapasok ba ito sa alinmang samahan. Nagpakawala lamang ng malalim na buntong hininga ang kanyang kaibigan at inamin na wala itong natanggap na kahit isang alok, sabay dagdag na ang job market ngayon ay naging isang napakatinding kompetisyon. Muling ipinaliwanag ng tagapagsalaysay ang mahirap na sitwasyong ito, na idiniding hindi talaga madali para sa isang karaniwang nagtapos na makakuha ng pwesto sa anumang guild sa panahon ngayon. Ngunit para sa mga piling individual na pinagpala na makapasok sa isang elite guild, maituturing na nilang nakamit na nila ang pinakamalaking tagumpay sa kanilang buong buhay. Bigla na lamang lumipat ang tagpo sa panot na lalaking si Charleston, ang mayabang na HR manager ng Imperial Guild. Medyo naiinis niyang iniabot kay Malong, na nakaupo sa kanyang harapan, ang isang employment certificate habang ipinapalam na tapos na ang pagpaparehistro ng pagkakakilanlan nito. Idinagdag pa niya na dahil bahagi si Malong ng champion team, binibigyan siya ng direktang pagkakataon na makapasok sa Imperial Guild. Nanginginig ang mga kamay ni Malong nang tanggapin niya ang nasabing sertipiko habang umaagos ang mga luha ng kagalakan mula sa kanyang mga mata. Sa kanyang tabi, labis ding nagalak at naging emosyonal sina Xiang Zhu at Xiang Yu hanggang sa mapaiyak at mapahiyaw sila sa sobrang tuwa. Kasabay ng pagpupunas ng kanyang mga luha, humiyaw rin si Malong upang ilabas ang kanyang walang kapantay na kaligayahan. Buong galit na ipinahayag ni Malong na nakapasok na siya sa Imperial Guild at napabilang sa Monster Research Office. Sa tabi niya, tuwang-tuwang tumalon si Xiang Yu at sinabing napunta rin siya sa research. Samantala, tumatawa naman habang lumuluha si Xiang Zhu nang ibalita nitong inilagay siya sa Direct Combat Department. Sabay-sabay na nagtatalon at sumigaw sa tuwa ang tatlo habang ipinagmamalaki na tuluyan na silang nakatuntong sa loob ng isang elite guild at sa wakas ay nagtagumpay rin sila sa kanilang layunin. Sa hindi kalayuan, hindi makayanan ng mga malita boys na sina Gong Cheng at ng kanyang mga alip ores na makita ang kasiyahan ng tatlo. Habang nakatingin ng may matinding galit at pagkainggit, umiiyak na nagpahayag ng pagsisisi ang isang alip ores, at sinabing noong may pagkakataon pa siya ay dapat sumali na lamang siya sa koponan ni si Chen. Idinagdag pa nitong habang buhay niyang isusumpa ang kanyang sarili dahil sa pagkakamaling iyon. Sa kabilang banda, napakagat-ngipin na lamang si Gong Cheng sa labis na selos at nagreklamo na araw-araw niyang makikita ang pagmumukha ng mga taong iyon sa trabaho, na ang pag-iisip pa lamang daw rito ay sapat na upang masira ang kanyang ulo. Sa gitna ng lahat ng kaguluhang ito, nanatiling tahimik at kalmado lamang si Gong Ting, na tila ba walang anumang epekto sa kanya ang mga nangyayari sa paligid. Sa sumunod na tagpo, mabilis na lumipat ang eksena kay Titan Ming na nagtanong gamit ang isang autoritatibong boses kung ano na ang estado ng kanilang recruitment.
Agad namang sumagot ng may buong paggalang ang kanyang assistant na nakatayo sa gilid, at ipinaliwanag na may 2 koponan na nakakuha ng perfect score para sa taong iyon, kaya't bahagyang mas malaki ang bilang ng kanilang tatanggaping aplikante kaysa sa nakasanayan at kasalukuyan pa rin nilang pinoproseso ang mga registrations. Nang di naglaon, biglang bumukas ang pinto ng elevator sa kanilang harapan at lumabas mula rito si Carl. Bahagyang nagulat ang dalawa nang biglaan silang magkaharap. Humakbang palapit si Titan Ming at nakangiting sinabi na nakakatuwang makita roon ng biglaan si Carl, bago nagtanong kung papunta rin ba ang vice chairman sa recruitment floor. Matapos itong marinig, sumagot si Carl nang may kumpiyansang ngiti sa kanyang nakasanayang estilo, at nilinaw na pumunta lamang siya roon upang ihatid ang isang tao. Mas lumalim ang ngiti ni Titan Ming sa kakaibang sagot na ito ni Carl, at pabirong sinabi na tila may isang natatanging binata ang nakapukaw sa personal na interes nito ngayong taon. Hindi ito itinanggi ni Carl, bagkus ay ipinahayag niyang tunay na napakaswerte ng mga miyembro ng Imperial Guild dahil mapapasa kanila ang ganoong antas ng talento. Muling bumalik ang tagpo sa recruitment hall kung saan nakatuon ang pansin kay Charleston, ang HR ng Imperial Guild. Habang sinusuri ang ilang detalye sa screen ng kanyang computer, medyo naguluhan siyang bumulong upang questionin kung bakit may isang pangalan pa ring nawawala. Pagkatapos nito, puno ng inis na bumaling siya at malakas na sumigaw papunta sa direksyon ni Malong. Inis na sumigaw ang HR na si Charleston upang tanungin kung bakit hindi pa ipinapasa ng kasamahan nilang si Chen ang kanyang registration form. Idinagdag pa niya na si Chen na lamang ang tanging hinihintay at nagbabala siyang huwag nang sayangin ang kanyang oras. Nang marinig ang galit na boses na ito, natauhan ang 3 magkakaibigan at natatarantang naghanap sa paligid kung nasaan na si Chen. Maya-maya pa ay napansin nila itong casual na lumalabas mula sa palikuran. Agad na tumakbo palapit sa kanya si Malong at ang kambal. Hinihingal na nagtanong si Malong kung bakit hindi pa nito isinusumite ang kanyang registration form. Sa kabilang banda, iwi na si Was ni Xiangzhou ang kanyang mga kamay at tinanong si Chen kung iyon lang ba ang nahanap nitong oras sa buong mundo upang magbanyo, lalo pat nakatutok na sa kanya ang atensyon ng Imperial Guild. Mula sa malayo, pinagmasdan ng HR na si Charleston ang buong eksena at nagpakawala ng isang inis na buntong hininga. Nagreklamo siyang ang mga bata raw ngayon ay hindi pa nga tuluyang nakakapagtapos ngunit nagsisimula na agad mag-inarte. Bumalik siya sa kanyang mayabang na pag-uugali at sumigaw na kahit nakuha pa ni si Chen ang unang pwesto, kailangan pa rin itong sundin ang parehong proseso tulad ng lahat. Ipinagmalaki niyang ang Imperial Guild ang pinakamatayog na samahan sa mundo, bago inutusan si Chen na lumapit agad doon at punan ang kanyang form. Pagkatapos magbigay ng utos, tahimik siyang humigop ng kanyang tsaa. Sa gitna ng ingay at dami ng tao, pinakinggan ni si Chen ang sinasabi ng kanyang mga kaibigan. Pagkatapos ay tinugon niya ang HR sa isang napakakalmado at malamig na boses, nang walang anumang bakas ng takot o interes, at idineklara niyang hindi siya sasali sa Imperial Guild. Nang pumasok ang mga salitang ito sa tainga ni Charleston, bigla siyang nabulunan sa iniinom niyang tsaa at umubo ng malakas habang naibubuga ang lahat ng likido. Samantala, tila nanigas sa gulat sina Malong at Xiangzhou habang nakapaligid kay si Chen. Nanlalaki ang mga matang natarante si Malong, napahawak sa kanyang ulo, at binalaan si Chen na mag-isip munang mabuti bago muling magbitaw ng kahit isang salita. Nauutol namang hinawakan ni Xiangzhou ang balikat ni si Chen upang humingi ng paumanhin at tanungin kung nasisiraan na ba ito ng bait. Halos lumuwa naman ang mga mata ni na Gong Ting at Gong Cheng na nakaupo sa malayo, at sabay silang napabulalas sa labis na pagkabigla. Sumigaw sa pagkamangha ang isang alip-oras ni Gong Cheng na nasa likuran, kinukwestiyon kung ano ang kalokohang sinabi ng binata na hindi ito sasali sa The Imperial Guild. Dahil sa iisang pahayag na iyon, biglang nagbago ang buong atmosfera sa loob ng bulwagan. Nalunod sa matinding pagtataka ang lahat ng mga estudyante at nagsimulang mag-usap-usap kung narinig ba ng lahat ang laro na pinapasok ni si Chen, kung saan tinatanggihan nitong pumasok sa nasabing samahan. Pinagmamasdan din mula sa likuran ni na Carl at Titan Ming ang buong kaguluhang ito. Nanlaki ang mga mata ng dalawa dahil sa hindi inaasahang sagot na ito, at nanatili na lamang silang nakatitig kay si Chen. Kasabay nito, nasaktan ang ego ng HR na si Charleston kaya buong galit niyang hinampas ng malakas ang kanyang lamesa at sumigaw upang pag-alitan ang binata. Sinabi niyang hindi iyon ang oras o lugar para sa isang murang dula-dulaan. Ipinagmalaki niyang may nakahold na posisyon sa top management na sadyang nakalaan lamang para kay si Chen, at kinwestiyon niya kung may ideya ba ito sa dami ng mga taong handang itaya ang lahat para lamang sa ganoong pagkakataon.
Idinagdag pa niyang maraming mga veterano sa Imperial Guild ang iginugol na ang kanilang buong buhay ngunit hindi pa rin umabot sa ganoong antas. Gayunpaman, walang anumang naging epekto kay si Chen ang mga sinabi ng HR. Sa isang mahinahon ngunit matalas na boses, sinagot niya ito at nilinaw na hindi niya kailanman sinabing sasali siya sa The Imperial Guild. Matapos marinig ito, tila bulkang sumabog ang galit ni Charleston na tila malalagas na ang buhok nito at inis niyang tinanong kung ano ba talaga ang ipinunta ng binata roon. Bigla na lamang humakbang papalabas mula sa likuran ng mga tao si Carl, na may maliit na ngiti sa kanyang mga labi, at ipinahayag na tila wala nang mas perpekto pang timing kaysa roon. Labis na nagulat ang lahat ng mga estudyanteng nakatayo sa paligid nang makita roon ang isang kilalang personalidad na tulad ni Carl, na naglakad papalapit at huminto sa mismong harapan ni si Chen. Nang makita ito, puno ng pagtataka ngunit lubos na magalang na yumuko si Malung at ang kambal sa harapan ni Carl habang ipinapaabot na ikinagagalak nilang makilala ito. Mula sa upuan sa gilid, bakas ang takot at gulat kay Gong Cheng nang mahina siyang bumulong upang tanungin sa kanyang sarili kung ano ba talaga ang ginagawa roon ni Vice Chairman Carl matapos maglakbay ng ganoon kalayo. Sa kabilang banda, dumiretso si Carl kay si Chen at, nang may palakaibigang tawa, ay inalok ang binata na sumama sa kanya sa Sun Heaven, lalo pat hindi raw nito tipo ang The Imperial Guild. Inalok pa niya na maaari niyang irekomenda ang pangalan ni si Chen sa mga lokal na Amber Star Knights doon. Nang marinig ang napakalaking alok na ito, tila nawala sa sarili si Gong Cheng, habang ang katabi nitong si Gong Ting ay gulat ding napatitig sa mukha ni si Chen. Maging si Titan Ming na nakatayo sa likuran ay nanigas at nakatingin na lamang kay Carl. Naguluhan ang isipan ng lahat ng mga estudyanteng naruroon at muling kumalat ang mga bulungan sa buong silid. Isang lalaki mula sa madlaang labis na nasabik at sumigaw na ang Amber Star Knights ay isang kilalang pick guild sa buong mundo, na ang pangalan ay nababasa sa mga internasyonal na balita. Idinagdag pa nito na mayroon lamang 6 na pick guilds na umiiral, at ayon sa mga usap-usapan, kaya raw ng mga itong mag-isang pabagsakin ang isang buong bansa kapag nasira ang kanilang mod. Binanggit din nito na hindi sila kailanman tahasang kumukuha ng mga miyembro, dahil maaari lamang makapasok doon sa pamamagitan ng mahigpit na imbitasyon at internal referrals. Tila ba mabilis na tatanggapin ni si Chen ang pambihirang pagkakataong ito, ngunit napakakalmado lamang niyang ipinasok ang kanyang kamay sa kanyang bulsa. Naglabas siya ng isang kumikinang na black card, at gamit ang parehong malamig at puno ng kumpiyansang boses, sinabi niyang palalampasin niya ang alok na ito. Nilinaw niya na hindi siya pumunta roon upang sumali sa alinmang samahan, bagkus ang tunay na layunin ng kanyang pagpunta ay para lamang maghanap ng sariling mga teammate. Dahil sa narinig, biglang napaatras si Carl na nakatayo sa mismong harapan ni si Chen, at nanlaki ang kanyang mga mata sa matinding pagkalito at gulat. Sa kabilang dako, nang makita ang black card sa kamay ni si Chen, biglang napasigaw si Malung upang questionin ang layunin ng kaibigan na maghanap ng mga teammates, sabay pakiusap na maghintay sandali upang linawin ang mga nangyayari. Nakiusap si Malung kay si Chen na huwag nitong sabihing nagtayo ito ng sarili nitong guild. Nang marinig ang tila imposibleng bagay na ito, mabilis na tumayo ang inis na HR na si Charleston mula sa kanyang upuan at padabog na lumapit upang agawin ang hawak na black card mula sa kamay ni si Chen. Sinabihan niya ang binata na tigilan na ang paggawa ng kalokohan dahil hindi raw ganun kadali para sa isang fresh graduate na magpatakbo ng sariling guild. Tiningnan ni Charleston ang black card nang may pagtataka at galit na binasa ang nakasulat nitong Black Raven Guild, bago idinagdag na kailanman sa kanyang buong buhay ay hindi pa niya narinig ang pangalang iyon. Inilabas ni Charleston ang kanyang buong pagkadismaya at ipinaliwanag na ang guild registration ay nagbubukas lamang sa isang tiyak na panahon sa loob ng 1 taon. Bukod pa rito, idiniin niyang nangangailangan ito ng paunang bayad na 1,000,000 bilang registration fee. Minaliit niya si Chen sa pagsasabing kakagraduate lamang nito kahapon, at imposibleng makakuha ito ng approval ng walang anumang recommendation at referral mula sa isang kilala at matatag na guild. Puno ng kay-abangan at pangungutyang tinitigan niya ang binata, sabay question kung anong mahika ang ginamit nito upang maging posible ang lahat ng iyon, lalo pat kakalabas pa lamang nito ng paaralan at wala pang anumang connections o bakang. Eksaktong pagkatapos niyang magsalita, narinig mula sa likuran ang nanginginig at kinakabahang boses ng kanyang lady assistant, na nagkumpirmang totoo nga ang sinasabi nitong Black Raven Guild. Nang marinig ito, tila gumuho ang mundo ng mayabang na HR, na naiwan na lamang na nakatayo roon at tuluyang nanigas sa matinding pagkagulat. Nagpatuloy ang assistant sa pagbabasa ng mga detalye mula sa screen,
Idinidetalye na ang nasabing guild ay ipinarehistro noong ika-18 ng Mayo taong 157, at opisyal na nakatanggap ng approval noong ika-18 ng Hunyo. Kinumpirma rin nito na si Chen mismo ang nagtatag ng samahan. Sa sumunod na tagpo, nalipat ang atensyon kay Gang Ting na tuluyang nalunod sa matinding pagkabigla nang marinig ang katotohanan ito. Habang nakatitig kay si Chen ng may nanlalaking mga mata, napagtanto niya sa kanyang isipan na kung nerehistro ang guild noong ika-18 ng Mayo, nangangahulugan lamang iyon na isang buong buwan pa bago magsimula ang assessment ay nakapagtayo na si Chen ng sarili nitong samahan. Dahil sa ideyang ito, biglang nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Gang Ting at napalitan nito ng matinding kaseryosohan. Napagtanto ni Gang Ting sa kanyang isipan na kaya pala tanging ang prize money lamang ang mahalaga para kay si Chen, at mula umpisa hanggang dulo ay hindi nito pinagkaabalahan ang makuha ang first place. Naisip niya na ang tunay na layunin ng binata simula pa lamang ay ang makapagpatayo ng sarili nitong guild. Idinagdag pa ni Gang Ting sa kanyang pagninilay-nilay na hindi kailanman naging bahagi ng plano ni si Chen ang Imperial Guild, at sa katunayan, ay wala talaga itong interes na sumali sa kahit anong samahan. Sa kabilang banda, mababakas ang isang pambihirang kislap sa mukha ni Carl habang nakatayo sa tabi. Habang pinagmamasdan ng tila imposibleng tagumpay na ito ni si Chen, nasabi niya sa kanyang sarili na si Chen at ang isa pang hindi pinangalanang tao ay tunay na hinubog mula sa iisang hulmahan. Sa gitna ng mga nakakagulat na tagpong ito, humakbang pasulong si Chen at mahinahong kinuha pabalik ang kanyang card mula sa nanginginig na mga kamay ng HR. Buong kumpiyansa niyang ipinahayag na upang makapagsagawa ng isang dungeon run sa loob ng isang guild, kinakailangan ng hindi bababa sa 2 miyembro. Nilinaw niya na sa mga sandaling iyon, siya pa lamang ang nag-iisang miyembro ng The Black Raven Guild. Pagkatapos itong sabihin, lumapit si Chen at tumayo sa mismong harapan ni Gang Ting. Iniabot niya ang card ng The Black Raven Guild kay Gang Ting, at gamit ang isang malinaw at matalas na boses, tinanong niya ito kung ano ang pananaw nito at kung nais ba nitong sumali sa kanyang binuong samahan. Nang marinig ang alok na ito mula kay si Chen, tuluyang natigilan at naiwang tulala si Gang Ting. Nanlaki ang kanyang mga mata sa labis na pagkamangha, at tahimik na lamang siyang napatitig sa mukha ni si Chen nang hindi man lang kumukurap. Huwag kalimutan i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang exciting na episode. Hanggang sa muli, ingat kayo at tandaan, ang kaban ng bayan ay kailangan bantayan, o ang kinabukasan natin ay pupulutin sa kangkungan.